So ayun, okay, KJX, kumusta tayong lahat? Ito yung trade natin kagabi. So nag-trade lang ako ngayon, ay nag-video tayo ngayon kasi panghapon tayo sa office. So ang balik ko na, alas 10 na ng gabi. So makakarating ako dito sa bahay, ang uwian ko alas 10 ng gabi, makakarating na ako sa bahay, mga 11:30 na. So baka hindi na ako makapag-video noon. Or baka makapag-video din ako kung ano yung mangyayari sa TA natin ngayon. So far, so kung mapapansin natin, nagbigay tayo ng TA dito sa area na to. Dito, naglagay pa nga tayo dyan. Actually, itong TA na to, nandirito yan sa area na yan, di ba? So, ito si 122,200. Okay? So, nilagay natin dyan kasi nga nauna siyang nakuha. Okay, so ngayon, nakuha yung lalim na hinihingi natin. So far, magka-cut loss ba tayo? Hindi pa. Nandirito ang cut loss area natin. Ako for me, nandirito yung cut loss area ko. Naka 121,300 mga kapatid. Ito, tong area na to is ibababa pa natin yan. Okay? So, ibababa natin yan dyan sa area na yan. Dito tayo kay breakout ng 119. So, once ma-break to si 119, possible, no? Baka biglang bumaba pa sila. Okay? So, ngayon, ano ba yung tinitingnan nating news ngayon? So, syempre, bukas tayo. forexfactory.com. So, July 15 today. So, ito yung July 15. Meron tayong CPI. Okay? Meron tayong CPI sa month on month. Yung forecast is 0.3. Previous is 0.1. Okay? CPI, to, no? CPI month on month, ganun din. So, meron tayong USD CPI year on year. Ang tagal na, ang taas ng forecast, oh. Ang taas ng forecast, sa previous. Kasi 2.4 lang to, yung nakaraan. So, ngayon, taas ng forecast nila, 2.6. So, anong tingin nyo dito? Dapat ang lumabas dito, sana same. Kung same yan, kung 2.4 plus 2.4 and 2.4, possible mag-rebound yan, lumipad dyan. Diba? Kasi mas mataas siya dun sa forecast, no? Pero ito, ewan ko kung sinadya itong forecast na to na ganito, no? Kasi kung titingnan natin, ayan, no? 2.3, tumaas pa nga ng konti. Pero, kung mapapansin natin, sa actual, mas mababa siya, 2.5. So, ngayon, 2.6, 2.4. So, ito, 3.9, mas mababa. Kaya lumilipad si crypto nung time na yan. Tapos, pero kung titingnan nyo dito, masyado siyang nakakailang, no? Nakakailang mag-guess dito. Pero ako, tingin ko, 2.4, 2.6, baka 2.5. Pero pag 2.4 yan, lipad yung market. Lipad yung market. No? Pag yan, nag 2.7, babagsak yan talaga. No? Pero ako kasi hindi ko alam kung ano yung lalabas dito. Kasi lalabas pa lang mamaya yan. Guess lang tayo, no? 2.7. Pag 2.7 yan, malalaglag. Okay? So, ano lang yun, guess lang yun. Kayo din, bala kayo mag-guess, no? Pero ako, ano lang to, hindi natin saklaw to Mamaya pa lalabas dyan. Marami nagsasabi magto 2.5, di ba? So, pero pag nag 2.5, good yun, lilipad si crypto. Lalo na pag nag 2.4. Pag nag 2.4 yan, lilipad. So, sabi nila President Donald Trump, syempre, matibay daw yan, no? Hindi niya hayaan tumaas ang inflation. Pag tumaas ang inflation, negative ang cut rates, di ba? So, tingnan natin mamaya. Ito, medyo ano lang to. Papaubaya ko na sa inyo yan. Okay? So far, kaya tayo nag-cut loss dito. Baka biglang lumipad nga mamayang gabi. At least, profit pa rin tayo ng 40%. Okay? 40% ang profit pa rin natin dyan, mga kapatid. Okay? So, yan yung ating nakikita ngayon dito sa ating graph. No? So, hindi tayo nag-cut loss. Dito pa lang tayo. TP1, TP2, TP3 na tayo. Pero hayaan lang natin makuha hanggang dito. Pag nakuha yan, diretso pababa. Yun ang tingin ko dyan, mga kapatid, no? Diretso yan, hanggang dito sa TP5 natin. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Then, cut loss dito. Pag biglang sumipa ang CPI, okay? Doon tayo magka-cut. Okay? So, kita nyo, di ba? Daming bumili kahapon, pero bakit yung market biglang na ganyan? Siyempre, may correction naman kasi. Di ba? Hindi tuloy-tuloy yan lilipad. Okay? So, pero tayo, sabi ko nga sa inyo, hanggang 120 lang talaga ako sa BTC. Pero ayan, kahit pa paano, lumipad ng 123, wala naman talaga nakaka-guess ng sakto. Di ba? So, pero syempre, tingnan natin kung lilipad pa talaga ng 140. Yun yung sinasabi nila. Pero tayo, naka-TA tayo dito sa area na to. So, tulad ng sinabi ko,
hindi ako aasa na lilipad pa talaga ng sobrang taas. Hindi ako aasa doon. Pero, ang gagawin ko, magiging advantage sa akin yun. Kasi nga, kuhahanap ako ng position tulad nung ginawa ko ngayon. Ayan, at least, nag-profit tayo dito sa short position natin, mga kapatid. Okay? So, nare-rekta lang sa ilalim. Cut loss ako dito kay 121,300. No? Pag lumipad, mamaya sa CPI. And then, may nakita ako dito. The Fed, FDIC, and OCC issued joint guidance allowing banks to custody crypto, stressing strict risk management and full liability if they hold customers' key. So, ibig sabihin, mag-aalaw na sila maghawak din sila ng mga crypto asset. So, para may custodian na sila. Okay? So, ito, kung mapapansin natin, crypto asset safekeeping by banking organization. Nabasa ko na to kanina pero check natin kung ano yung pagkakaintindi ko dito, no? So, crypto asset safekeeping by banking organization. So, ito yung, syempre, sabi nga natin, pag-iingat, 'di ba, ng crypto asset sa loob ng bangko, no? Kumbaga parang pera mo din, parang tunay na pera, 'di ba? Ano mo, kung dinideposit mo doon, nagta-time deposit ka, parang ganyan. So, parang pwede silang mag-handle. So, sino ba yung naglabas niyan, mga kapatid? Ito. Federal Reserve Board of Governors, no? FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, tsaka yung OCC, Office of the Comptroller of the Currency. So, ayan. Ano yung nilalaman yan? Yung mismong liham na yan, no? So, maraming kumbaga sabi nga natin, maaaring safekeep ng crypto asset ang mga bagong bangko para sa mga customers nila, no? Yung natural na nakikita natin sa bangko, di ba? Ang tawag sa trabahong yon, safekeeping, o di ba? Sabi nga natin, parang custodian, di ba? Tagapangalaga ng mga crypto. Sana magkaroon nga sila ng ganung tao, di ba? Halimbawa, kapag may customer na may BTC o ETH, pwedeng itago dun sa bangko. Or siguro ETH and BTC lang yung sinasabi pero ewan ko yung ibang crypto, no? May dalawang klase ng safekeeping, no? Fiduciary tsaka yung non-fiduciary, no? So may pananagutan ng bangko bilang dun sa fiduciary, no? May pananagutan ng bangko bilang tagapangasiwa ng assets. Kailangan ng legal or moral responsibility, halimbawa, gaya ng state manager or trustee. Ganun. Sa non-fiduciary naman, basic safekeeping lang, walang mataas na level ng legal responsibility, ginagawa lang ng base yung kontrata, parang ganun, contract lang. So, hindi ito bagong batas, matagal na yan. So, nakikita na natin yan. Kundi pinapaliwanag lang ng Fed kung paano dapat i-handle ang mga bangko, ang crypto safekeeping. Gamit yung existing law, risk management principle, parang ganon. Security standards, halimbawa ng security standards, yung encryption, access control, etc. Parang ganun siya, no? So, yan yung nilalaman yan, no? Tapos, sabi pa nga nila dito, saan ba yung banda? Parang binanggit pa nga kung sino-sino ang kasama sa banking organization. Halimbawa, US bank, foreign bank branches, trust companies, no? Tapos sabi pa nga nila, meron pa silang nilagay dyan din yung legal references tulad nung 12 CFR, Code of Federal Regulations, no? Batas tungkol doon sa information security. No, yan yung mga nakalagay diyan. So parang parang sinasabi ng gobyerno ng US na pwedeng pangalagaan ng mga bangko ang crypto sa kanilang customers, no? Basta sundin lang nila ang mga batas at security protocols. May mga dalawang paraan ito. Sabi nga nilang gano'n, bilang tagapangasiwa. May mga pananagutan, syempre maganda yon. Not simpleng tagatago lang, no? Based sa kontrata. Yun yung fiduciary tsaka yung non-fiduciary, no? Wala itong bagong rules or guidelines, no? Parang pinaliwanag lang dito yung bagong handling, no? Pero at least kahit papaano naliliwanagan tayo na kahit papaano pwede silang magtanggap ng crypto or magtago ng crypto. Pero dapat alam natin yung dalawang bagay na yun. Yung non-fiduciary tsaka yung
fiduciary, no? Yun yung kailangan nilang maintindihan. So yun lang yung nakikita ko dito mga kapatid, no? Tama nyo na lang ako kung mali ako, kasi ganoon naman talaga. Wala namang perpekto, may kanya-kanya tayong pagkaintindi doon sa mga lumalabas na mga ganito. At kayo din, sana aralin nyo lang din yung mga bawat lumalabas. Ako nag-check ako ng mga iba pang news pero yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo to. Kasi kahit Cointelegraph talagang ano to, kahit pa paano pinaniniwalaan ko to, kasi ito yung tipong dati bago lumabas yung yung tawag dito, bago lumabas yung ETF ng Bitcoin. Grabe to. Parang nahack yung account nito one time nung sinabi niya na approve ETF, lumipad yung Bitcoin bigla, yung pala fake news. Nahack yung account. So, yun lang kay GX at saludo sa inyong lahat mga kapatid.